Kaya I think in every relationship naman, it doesn't really matter kung, you know, mag-separate kayo ng oras. Niwala po ako sa pagbibigay ng pagkakataon at chances. Pero minsan kasi, tama si Derek, hindi lang pagmamahal. Maraming bagay tayong kailangang i-consider sa isang relasyon. Na parang minsan, maraming pagkukulang sa ibang mga aspeto. Kaya talagang minsan nagiging kulang yung salitang pagmamahal. Minsan talaga, tao lang tayo nauubos din tayo. So, pag mga ganun pagkakataon na, sarili naman. Sarili naman muna. Ano naman ang masasabi mo dun sa katanungan? Simple lang, masasabi kong ayaw ko na kapag hindi na ako masaya. Kasi para sa akin, walang reason to stay in a relationship dahil nangihinayang lang kayo sa tagal, kung masyado na kayong familiar sa isa't isa. For me, if you're not happy anymore, huwag nyo na sayangin yung oras ng isa't isa. Parang nandun. Ayan din alam, bahay mo, meron mas dapat na tayo. Naiiyak si Ate Sabi nga ni John Lloyd, baka kaya tayo niyo ng mga taong mahal natin kasi babago ng buhay natin. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty cause your contentment. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Hello Kathden fans! Ito na ha, narinig niyo mga kasembreros na hindi talaga naputol yung communication ng Kathden mga kasembreros, and even the entire Hello Love Goodbye and Hello Love Again na cast mga kasembreros, kasi meron nga silang mga group chat, no? Meron silang app na nag-uusap sila. So, team panatag tayo mga kasembreros bago yung ating updates ha. Marami pala tayong updates mga kasembreros. Tapos, nga no, sabi nga dito niya, sabi nga ng Kathden, na Ma'am Katila at ni Sir Alden, it does not mean na hindi kayo nakikita lagi, hindi na kayo nag-uusap. So, which is, yun ang ginagawa ni Sir Alden ngayon. No? Hindi sila nakikita physically, pero alam natin na they're communicating privately mga kasembreros. And parang sabi niya dito, hindi lang natatapos sa taping friends, no? Hindi sila ganun mga kasembreros na parang sa taping na magkaibigan, sa personal life hindi na. So, tapos sabi nga niya ni Nika dito na may isang kasama daw sila nagpakasal na, no? Tapos nagkaanak, tapos naging inaanak nila pareho na. So yun mga kasembreros, na may mga talaga sila, may mga secret na agenda mga kasembreros. And we are respecting that privacy mga kasembreros. Alright, so team panatag tayo mga kasembreros ha. And then ito, sobrang bait ng Katrin dito kasi nag-hi siya, parang free time ito, no? Kasi ka-upload lang kagabi, nag-hi siya sa kanyang mga fans during PGT nga mga kasembreros. Para may hinihingi siya mga kasembreros. Sobrang kulit, no? Kasi parang alam yung parang kaibigan lang yung turing niya sa mga kasembreros, sa kanyang mga fans. Ito yung nagugustuhan din kasi hindi ka naman aangat ng number 1 endorser, number 1 tsaka sa box office Philippine Cinema Queen, diba? Parang hindi ka naman aangat ng ganun kapag hindi ka mamahalin ng yung fans talaga mga kasos, and kapag hindi mo mahal ang fans mo ng ganito mga kasembreros. And then ito, kahapon update tayo, nag-late celebration si Sir Laysam, na-handle nga ni Sir Alden mga kasembreros. So, nakikita ko dito parang siyang si Coco Martin, no? Sam pala ang kanyang palayaw mga kasembreros. So, nag-late celebration sila kahapon, may pa-cake, no? And, syempre, mayaman na rin ito mga kasembreros. Tsaka medyo tumataba na rin si Sir Sam, no? Kasi syempre, nakakaluwag-luwag na sa buhay. Nakakaluwag-luwag na sila sa buhay. Si Pops Alden din sobrang parang lumobo ng konti. So yun po, no? Happy belated birthday ulit Sir Laysam. And then ito, sobrang ito kahapon kasi nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram account. Sabi niya, Cloud9. Sobrang saya niya, no? Ibig sabihin sobrang saya, parang abot langit ng kanyang saya nung finalo ng
finalo siya or finalo niya ang Colnago World, mga kasambreros, na kumapasiro yung may-ari mismo ng Colnago. So sobrang saya niya kasi nga parang mahal na mahal niya ang brand na Colnago, mga kasambreros. And then ito muna, mga kasambreros, ha. Nag-post siya kahapon ng Tour de France na naman, na parang patiz niya, mga kasambreros, kasi nga mag-join siya sa event na ito, mga kasambreros, no, sa Tour de France, sa bansang France, mga kasambreros, sa Olympics. So aabangan din natin ito, mga kasambreros, maybe next year or anong year yan, mga kasambreros, na mag-update na lang po tayo. And then ito, sobrang cute ni Babs Alden dito. Kasi parang nagpapakute siya, tapos ayos-ayos niya yung buhok niya, na walang nakakagalaw kundi si Mrs. Fulkerson lang. Walang ibang nakakagalaw niyan, mga kasos, kasi talaga mag-aaway kayo, no? Kasi si Daddy Bay niya sabi niya, ay doon siya nagmana, kasi si Daddy Bay niya, galawin mo na lahat, wag lang yung buhok niya. Kasi nga very meticulous, very careful, parang ingat na ingat siya sa kanyang buhok, mga kasambreros. May mga taong gano'n, no? Ako dati talaga nung mahilig pa ako sa mga gel, mahilig pa ako sa pag-ayos ng buhok sa opisina, talagang dapat kahit hangin ay hindi magalaw ang aking buhok, mga kasambreros. So yun po siya. Pero yun po, no, exception dito kay Sir Alden, mga kasambreros, kasi nga si Mrs. Fulkerson lang ang pwedeng, or soon to be Mrs. Fulkerson ang pwedeng gumalaw ng kanyang hair, mga kasambreros. Ganon. And then ito, next item natin, mga kasambreros, yung TCL, nag-remind ng kanilang event bukas na ito, mga kasambreros, pati yung awarding ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation or GMMSF ay bukas na po. Ang talaga nag-aabang din ako, no? Nag-aabang tayong lahat, mga kasambreros, kung darating at saka magpapakita ang inyong Kathleen. So kahit hindi na sila mag-usap sa harap ng stage, basta sa backstage may ganap mga kasambreros, tulad dun sa bench, ay sobrang ayos na sa ating mga Kathleenatics, mga kasambreros. So ayun po. And then ito, so yung pagkakaiba ni Sir Alden at saka niya Sir DJ, talaga nakita, parang na-repost na ng isang admin, mga kasambreros, kung kaya sinishare ko po sa inyo yung lalim ba ng paningin ni Sir Alden sa buhay when it comes to relationship. And parang dito napansin ng mga nagko-comment sa video na ito, parang sabi nila, parang dito pa lang meron ng may something na parang closeness na Ma'am Katrina at Sir Alden. Although bago ito, bago pa yung actually, parang may lalim ba yung kanilang yung pareho yung kanilang point of view when it comes sa relationships, when it comes sa buhay, mga kasambreros. Tapos yung chances, hindi lang sabi ni Sir Alden dito, na hindi lang pagmamahal, no, yung kailangan sa isang relationship. Tapos yung kaya Sir DJ dito, talagang ito yung sikat na dito, na sana dapat si Summer na lang yung kanyang kasama, mga kasambreros. Pero pero alam ko ngayon mas nag-mature sila. Sir DJ din nag-mature, no, si Ma'am Catherine, lalo na po Sir Alden, mga kasambreros. Kasi this was 2019 so 6 years nang lumipas, no, about 6 years nang lumipas, mga kasambreros, kung kaya marami ang nagbago, especially yung kanilang point of view, yung outlook ba sa buhay, mga kasambreros. Kahit tayo, no, kahit ako, no, talagang marami ang pinagbago, mga kasambreros. And then ito, itong comment, yung isang caption ng isa, kinumpara na naman niya si Daniel Padilla kay Alden, na sabi niya daw is walang ganyan si Alden, sabing ganun. Ay nako po. Kasi dito nga in-announce niya, no, parang sinabi niya Sir Robbie Domingo na nominated si Sir Daniel Padilla sa Seoul Seoul International Awards, mga kasambreros. So siguro hindi niya alam na
si Sir Alden ay matagal nang may awards mga kasambreros. Parang last 2019 yata yon. So yun po na 2019. So 2020. So hindi nila alam na parang kaliwat kanan na nga yung awards ni Sir Alden mga kasambreros noong 2019. So yun nga Alden Richards receives the Asian. So ito kay Sir Daniel Padilla, nomination lang po ito. Yung kay Sir Alden, talagang tinanggap na niya yung Asian Star Prize at the Seoul International Drama Awards mga kasambreros noong 2019 pa. So nauna ng bahagya. Natawa ako dito sa comment, sa caption niya kasi walang ganyan si Alden. So kung ako nga naka-move on na hindi kinukumpara dapat si Sir DJ, si Daniel Padilla kay Sir Alden kasi sa business, sa family, parang there's no comparison kasi alam naman ng tao na tawag dito na mas lamang si Alden mga kasambreros kung ikukumpara pero ayaw natin mangyari ito kasi nga sa part ni Sir Daniel Padilla, syempre masakit din yun mga kasambreros. So yun nga talagang malinaw pa. Si Sir Daniel Padilla na-nominate siya yata dalawang beses na ngayon pero yun nga hoping din na makuha niya mga kasambreros ang award na ito mga kasambreros. So yung kay Sir DJ ay kay Sir Daniel kay Sir Alden Richards mga kasambreros ay noong 2019 and may mga nakapunta na siya ng Korea mga kasambreros. So yun po para sa yata ito recognizes Asian talent. Yun sa kanyang sa kanyang tawag dito sa kanyang work yata sa pagiging actor sa mga drama series sa GMA mga kasambreros in general. So yun po, Seoul International Drama Awards. Alright, so natawa lang ako dito sa kasi ayaw ko sanang isali kaso kailangan ma-clear up din ito mga kasambreros. Nakakala niya walang ganyan si Alden. So mas nauna ng bahagya si Alden director pa tapos magkakaroon po siya ng Vietnam sa Danang third Danang Film Festival mga kasambreros sa Vietnam. Tapos may mga international collaborations pa with Scott Adkins in Hollywood Pictures mga kasambreros. Meron pa siya kay Tom Cruise mga kasambreros. So invite siya. So kasi may Myriad Entertainment Corporation pa siya. So yun yung kanyang naging collaboration din naging way na naging collaborative siya sa ibang bansa mga kasambreros, especially sa Hollywood and Asian films. So walang comparison kasi pag kinumpara natin baka masakta. Joke lang po. So yun nga everyone deserves a blessing naman mga kasambreros. Alright, sinan po sa ating Captain items sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. And today is June 27, 2025, Friday po. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Wisdom versus Folly ang ating title. Ecclesiastes 2:13, Then I, King Solomon, saw that wisdom excels folly as light excels darkness. Sa Tagalog, napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. So, masabi natin dito na, what a wonderful comparison. Kasi ito po mga kasambreros ay, yung kamangmangan dito, hindi ibig sabihin po ng, yung buwang, mga kasambreros, o baliw, Hindi po ganong tipo mga kasambreros. Yung wala tayong knowledge or kaalaman sa kung ano ang tama at ano ang mali, yung sunod sa uso dahil sinusunod ng marami o ginagawa ng marami, or gagawin mo rin because you don't have enough knowledge. So ganun mga kasambreros. And dito kinumpara ni King Solomon mga kasambreros, the wisest man ever lived, yung advantage at saka yung benefits mga kasambreros ng wisdom over folly. Ang folly kasi ay kamangmangan or kahangalan mga kasambreros. So kawalan ng alam. So yun po yung folly mga kasambreros. So wisdom illuminates our minds and guides us to make better choices in life, just as light dispels darkness and reveals the true nature of things. So para siyang liwa, 'di ba ang ilaw kapag kunwari dito sa amin sa probinsya sa Sagingan,
or sa gubat mga kasmeros or sa gilid ng sapa. Kapag wala yung ilaw kapag gabi, hindi natin malalaman kung ano nangyayari dyan mga kasmeros, di ba? Pero kapag nilagyan natin ng ilaw, ay makita natin, no? Marireveal yung totoong nature at ang totoong nangyayari or events mga kasmeros sa kadiliman or sa dilim na bahagi ng lugar na gusto mong lagyan ng ilaw. So, ganun din po ang wisdom. Okay? Ang ating utak, ang ating isipan, ang ating mind or mental health mga kasombereros, kapag walang wisdom, ay nagiging madilim. Kung kaya, pag marahak pa ng mga tao, parang nagkakaroon sila ng words parati na mga bad words, impatient, at saka pag lumalabas kasi sa bibig, yun nasa loob ng isipan natin at nasa loob ng ating puso mga kasembreros. So kung marumi ang ating isipan kasi nga walang wisdom, so kung nakikita mo at saka mapapansin mo talaga na ma-observe mo mga kasembreros ang taong wise, ang taong matalino kasi the way they speak, the way they compose words and put them into actions and speaking mga kasembreros ay nakita mo na meron parang pili, no, parang extracted because they have wisdom. This verse is emphasizing the profound difference between wisdom and foolishness, highlighting how wisdom is far superior and more valuable than folly, just as light is more powerful than darkness. Grabe, no? In-emphasize dito yung kung gaano kalayo, gaano ka ang agwat mga kasembreros between foolishness and wisdom mga kasembreros, just like yung power ng light over darkness kasi di ba Jesus Christ is light, so and the darkness cannot comprehend him or cannot overpower Jesus Christ. So that is why it's better to have wisdom and light mga kasembreros over foolishness na mapagalit ang Panginoon. Imagine walking in a dark room filled with obstacles. You'd likely stumble and struggle to find your way. Now envision that same room bathed in light. Instantly clarity and ease settle in, allowing you to navigate effortlessly. So, ganun mga kasembreros kapag ikukumparado natin yung isang kwarto na madilim, tapos may mga obstacles, may mga nilagay doon na pwede mong katitisuran or kadadapaan mga kasembreros, ay kapag madilim siya, so instantly talagang matitisod ka, mababangga ka, matutumba ka mga kasembreros. However, kapag yung room na punong-puno ng obstacles ay nilagyan ng ilaw, so alam mo kung anong gagawin, alam mo kung saan iilag at saan hindi dadaan at saan pwedeng dumaan mga kasembreros. As simple as that. So similarly, kagaya rin po ng wisdom ay nagsiserve sa atin ng guide ng ilaw sa ating mga buhay at nakakatulong sa atin para maging aware tayo, ma-inform tayo ng ating mga desisyon at iwasan ang mga patibong ng mga kasembreros ng pagiging hangal or sorry po sa term. So yun, talagang parang maiwasan mo siya ba na alam mo na pala na may alam ka pala na ganito ganyan, ba't mo pa ginawa? So parang ganun mga kasos, alam mo pala na kapahamak mo, bakit mo pa ginawa? So alam mo, so kung may wisdom ka, so dito ka dadaan sa kanan at hindi sa kaliwa. Pero kung alam mo palang alam mo na merong kalaglagan or parang katitisuran ka dito sa kaliwa, so hindi ka dun dadaan mga kasos because you have wisdom. Let us seek wisdom to illuminate our path and lead us towards a brighter and more fulfilling journey as we strive to bring light into the darkness. So hayaan natin ang verse na ito ay magre-remind sa atin ng kahalagahan talaga ng pagpili ng talino, ng kaalaman, ng wisdom. Na divine gift kasi itong wisdom mga kasembreros. Ibig sabihin si Lord po talaga ang nagbigay nito from heaven, poured out sa kanyang mga tao at saka sa mga anak niyang humihingi, nagpe-pray ng kaalaman mga kasembreros. And prayer over time mga kasembreros, praying over time, consistently praying, unceasing mga kasembreros, unstopping na prayer na Lord give me wisdom to do what is right and hate what is evil, to perform righteous and proper judgment, at saka pleasing sa iyong harapan. So those are the kinds of prayers na dapat nating pinapanalangin mga kasos para ma-embrace natin yung mayakap natin at maisapamuhay, malagay sa ating isipan, maitanim ng Panginoon ang wisdom sa ating mga buhay so that we can have clarity, understanding and harmony
sa ating buhay. So in the book of Ecclesiastes, traditionally attributed to King Solomon. So si King Solomon itong nagsulat, mga kasambreros. So ito yung reflection ng meaning ng buhay and the pursuit of wisdom, mga kasambreros. And yun nga, no, Ecclesiastes 2:13 ay pinaghambing niya yung wisdom and folly, mga kasambreros. So immeasurable actually, no, hindi pwedeng i-measure yung benefits at advantage ng pagkakaroon ng wisdom over foolishness, mga kasambreros. Nga sabi ni King Solomon, I saw that wisdom is better than folly. So talagang hindi lang siya bahagya na pagkakaiba, but the difference is miles and miles away, mga kasambreros. Totally opposite kasi yung wisdom and foolishness, mga kasambreros, or yung folly nga. So the distinction is further emphasized by his comparison of wisdom to light and folly to darkness. So parang ano lang siya, parang negative and positive. So ganun, mga kasambreros, kasi nga galit ang Diyos sa mga hangal at saka minamahal niya ang mga tao matalino. So as simple as that, mga kasambreros. So parang sa kanya is talagang kasalanan ang pagiging hangal, mga kasambreros, and nati-please naman siya sa mga taong wise or may wisdom sa kanilang mga isipan. And the source of wisdom ay talaga yung pagbabasa ng Biblia, mga kasambreros. So kasi yung knowledge, pwede nating mag-gain yan, no? Ma-achieve natin by reading, studying books and dictionaries and internet, no, using internet, mga kasambreros. Ako man, no, ay nagtitrivia, mga kasambreros, sa Little Kuya Kim. So I'm using Merriam-Webster, National Geographic, no, BBC, British Broadcasting Corporation magazine, and so on, USA Today, NASA, National Aeronautics and Space Administration. I'm also using Smithsonian Magazine, no, BBC, and Washington Post, and so on, mga kasambreros. Kasi nga, kailangan yun sa validity at sa solidity, mga kasambreros, ng fact na akin pong ginagamit, no. So yun, makakagain ka dun, mga kasos. But ang wisdom kasi ay galing sa Diyos. So you need to connect with God in order to have and to gain wisdom, and that is reading His Word and then praying, mga kasambreros. Yun, talagang dalawa yun, mga kasos. Manalangin and then yung kanyang Holy Bible, basahin po natin. Maglaan tayo ng Panginoon kasi wala kang lugi, no? Hindi ka lugi, no? Hindi tayo talo, mga kasambreros, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. As a matter of fact, ay i-guide niya tayo at bibigyan niya tayo ng wisdom and proper understanding and proper decision, mga kasambreros, ay tatanim niya sa ating puso't isipan so that maiwasan ang dapat iwasan. May mga imperfections, yes. May mga discouragements, yes. But iba kasi kapag kasama natin ang Diyos sa ating buhay at sa laban sa buhay, mga kasambreros. Alright, so we choose wisdom over folly, mga kasambreros. So yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at wisdom na nagmumula sa ating Panginoon sa langit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.